Meron nagtanong kung baog ba ang may luslos or magkakaanak ba ang may luslos. Pero kailangan kasi natin i-clarify yun kasi they are two entirely different things na pwedeng na pag-i-interchange yung definitions sa ibang mga tao pero magkaiba sila. Kaya kailangan maintindihan ninyo na hindi sila pareho. Okay? Sa isa-isahin natin, yung term na luslos. Okay? Pag luslos, ano yun? Hernia yun. In itself, hernia lang siya. Okay? Pag hernia, anything na any structure na which belongs to a compartment na lumilipat sa ibang compartment, ang Taglish nun, it herniates towards the other compartment. So halimbawa ito, pag inguinal hernia, nakita ninyo yan, bituka, dapat nasa loob siya ng abdomen. Ha? Nasa loob siya ng abdomen, pero lumilipat siya papuntang singit. Inguinal hernia ang tawag dyan. And small intestine, abdominal wall, lumusot siya doon through a weakening sa anterior abdominal wall. So nagkaroon siya ng inguinal hernia. Yan yung itsura niya sa labas. Ito yung itsura niya sa loob. Marami pang ibang types ng hernia. Kung sa pusod lumabas, umbilical hernia. Kung doon sa femoral canal lumabas, femoral hernia. Kapag yung utak nag-herniate papunta sa isang compartment to another, yung usual uncal hernia yung nangyayari doon. So, general term yun. Pero yung colloquial, kasi yung most common ay itong inguinal hernia. Pag sinabi mong hernia, most likely, we're referring to the inguinal hernia. Ngayon, tingnan ninyo, nandito yung testis. Minsan itong hernia na to lumulusot towards the spermatic cord papunta dun sa scrotum. So, parang para sa iba, it's one and the same. Does it affect fertility? Well, not likely. Okay? Yung infertility, male infertility, is caused by a multitude of things. Pwedeng may pwedeng obstructive, pwedeng non-obstructive. So, ganito. Yung tanong kasi, baog ba ang may luslos or magkakaanak pa ba ang may luslos? Yung direct answer sa tanong na to, kung pareho naman or may at least isa kang testicle na functional, which produces sperm, meron kang normal ejaculation at expulsion, at walang problema yung sperm cells mo, then yes, pwede kang magkaanak kapag nakipagtalik ka. Okay? Pero hindi naman imposible na meron kang luslos at meron ka ring infertility problem. Dumadaan din kasi sa spermatic cord ang vas deferens. So, pwedeng may konting obstruction na natatanggap galing doon sa hernia. Pero, hindi siya usual scenario. Okay? So, kung baog ba ang may luslos? Hindi naman. Magkaiba silang problema at ibang-ibang solusyon nila. Iba ang management approach nila. Kapag hernia, inooperahan, binubuksan sa may bandang singit, hinahanap tong sac na to, binabalik yung bituka paloob ng tiyan, sinasara yung butas, tapos tinatapalan ng mesh dito, banda, para magkaroon ng fibrosis at maging makapal at malakas yung anterior abdominal wall at hindi na dapat umulit yung hernia. Okay? Sana nasagot natin kung nakabaog ba or magkakaanak pa ba ang may luslos. Most likely, yes. Kung walang primary infertility problem. Ayos, if you have any questions, you can comment it here or send them through messaging dito sa Facebook or email. Ako po si Dr. Drew, urologist. Thanks for watching.